Thank you, Bot. And now we have Dondon Sermino, followed by June Lalin. June, i-mute mo muna yung ano mo, ha? My love. Kasi naririnig ka. Okay. And then follow after June is Dominic Rea, and then Ray Pumaloy, and Ian Batingal. So let's call on Dondon. Hi, Don. Hi, Giselle. Okay, first question ko for AJ and Wilbert. Kasi di ba sa sa movie na to, parang na-judge agad si AJ. So in real life naman talaga na-judge siya pareho or sila pareho. So anong pwede niyong sabihin sa mga judgmental na tao? First ako, ang masasabi ko lang po sa mga judgmental na tao kasi minsan kasi nagiging hobby na siya to judge people sa mga ganyan tao. Parang hindi nila kayang mag-pass yung day nila na wala silang gino-judge na tao. Siguro hindi sa kanila dapat yung parang parang pagsasabihan kasi mga ganyan tao hindi na sila napipigilan kasi talaga kahit anong sabihin mo sirado yung utak nila. In short, yung mga ganyan tao, yun talaga ginagawa nila. Manira, kung ano sinasabi. Siguro parang word for the people na gino-judge. So para kay AJ, lalo kay AJ at lalo pa sa ibang mga tao dyan na gino-judge ng publiko, stay strong, tapos wag masyadong dibdibin lahat. Kasi alam naman natin, kilala natin yung sarili natin, kung ano tayo. Hindi natin, ayun nga sabi ni AJ, hindi natin kailangan i-prove yung sarili natin sa ibang tao. Kasi alam natin mismo, sa sarili natin, alam ng mga tao sa paligid natin, pamilya, and friends, kung ano tayo at ano yung worth natin sa mundo. Tama. AJ? Siguro po ako, sa sitwasyon ko po, siguro dead mo na lang po. Siguro po sa mga judgmental na tao, we shouldn't judge people's online life. We don't know their offline reality. Kaya parang wala naman din po tayong right talaga mag-judge kahit po sino pa po tayo. Hindi po natin alam bakit po nangyayari yung mga ganong bagay. Tulad din po ng sinabi ni Wilbert kanina, huwag na lang din po masyado magpa-apekto. Okay. Second question ko for Direct GD. Direct, naniniwala ka bang hindi na turn on si Wilbert kay AJ sa eksena nila? Since ikaw ang nakakita ng lahat. Siguro ang makakasagot niya si Wilbert. Kasi lagi niya sinasabi na hindi daw pero ikaw siguro, director. sa personal na pagkakakita ko doon sa filming namin, una, magkaibigan kasi yung dalawa. Pangalawa, very professional nilang hinawakan yung eksena. So, kapag ganong atake ang ginawa mo, kumbaga hindi ka mahaluan ng malisya, hindi ka mahaluan ng ng kakaibang feeling habang ginagawa niyo yun. Kasi ina-act nila yung eksena. So, siguro, malaking tulong nga rin na magkaibigan sila. So, pero hindi ba importante, Direct, na kahit paano may somehow may mali siya habang ginagawa? Yung ganun. Iba naman kasi yung mali. Yung point of view mo, di ba parang dapat lumutang talaga yung intensyon ng lalaki. Doon lalabas kasi yung galing ng artista Kasi yung mali siya, pag sinabi mong mali siya, parang it's something personal na talaga may na-feel siya na galing sa loob. Sa kanila, na ipapakita nila sa camera nang hindi nang gagaling dun sa, kumbaga, yung mali siyang connotation nga na yun. So, na-act out nilang maayos. So, kaya na-register ng tama. So, lumabas naman kahit lumabas ng tama. Oo, lumabas ng tama. Kumbaga, makikita mong may relasyon sila, makikita mong nagkagustuhan sila, na na-enjoy nila yung scenes nila, lumabas yun. Pero yung mali siya na personal, yun ang talagang hindi ko nakita. Okay, sige. Anyways, by the last na lang, AJ, good congratulations. Pasok ka rin talaga dun sa most searched female personality ng Google Philippines. Yes. Kayo nila Yen Santos and Idlin Diaz. Bongga ka, girl. Reaction mo na lang doon. Hindi ko po alam. Sa totoo lang po, wala po akong social media ngayon. Kung nakikita niyo pong active in social media ko, hindi po ko yung gumagamit, admin lang po. So dito ko lang din po nalalaman
Sobrang grateful po ako and thankful dahil napabilang po ako dun. Ano, te? Thank Yeah, you. thank you. Birthday din niya. Thank you. Ang dami na ng birthday ngayon, no? May mga tao. Oh my Jonathan, birthday! sa Ate Tina, tsaka si... May I ask everyone to please mute your gadgets? We are live sa Facebook po. AJ, I have a question for you. AJ, bakit ka nag-detox sa social media? Kasi alam ko dati ikaw may hawak ng mga social media mo. Ba't ka Yes. nag-detox? Siguro po, dahil sobrang toxic na po ng mga social media para sa akin. Syempre, ayoko na po magpa-apekto doon. At, Naapektuhan ka ba talaga? Yung yes, totoo. at first po, yes po, nagkakaroon po ako nagme-mental breakdown po ako. Dahil parang tinry naman po namin i-explain or tinry naman po akong protektahan ng mga taga-kabila, pero hindi pa rin po maintindihan ng mga tao. Ang dami ko po nare-receive na kung ano-ano, may mga death threat pa po, na may mga galit na galit po sa akin. Tapos, nag-detox na lang po ako kasi nakakasira po talaga ng mental health yung social media. So, nung nag-mental breakdown ka, binigyan ka ba ng, Viva ng psychiatrist or psychologist to help you? Hindi naman po. Kasi parang ako rin po mismo tumulong sa sarili ko. Ang dami ko po naggawa ever since nag-social media po ako. Nilibang ko po yung sarili ko. Nakalipat po ako ng bagong bahay. Nakabili po ako ng bagong sasakyan. Parang yung pong negative na nangyayari, ginawa ko po siyang positive. Parang gusto ko rin po mag-improve sa sarili ko. Gusto ko rin po mag-grow. Umabot ka ba sa puntong hindi ka na makatulog, iyak ka ng iyak, hindi ka na makakain, ganon? Yes po. Oy, kawawa ka naman. But I'm glad that that you have nag-detox ka, and I'm glad for what you have done. Mas naging positive. And on that note, I'd like to call Dominic. Po talaga ako, aminado naman po ako doon. Pero habang tumatagal po, may realizations po ako na ako po nagsabi naman po ako ng totoo. In-explain ko naman din po. Yung kabilang side po, tinry naman din po akong protektahan, pero hindi po lahat may intindihan ng mga tao or pipiliin unawain yung sitwasyon ng iba. Tinry naman po nila akong protektahan, pero yun lang po yung pagkakaintindi ng mga tao eh. So, hindi na lang po, parang hindi ko na lang din po ipoprove yung worth ko. Alam ko naman po sa sarili ko yung worth ko. Siguro po, sasabihin ko na po dito, I'm planning po kasi po last year, nagpa-enhance po ako ng boobs. Ayoko po magsinungaling na tanong na po sa akin eh. Pero planning po ako ipatanggal next year. Bakit naman? Okay naman yan, hindi naman issue yan. Yes po, siguro po gusto ko po magkaroon ng freedom sa sarili ko. At parang before po kasi di naman po talaga ako nako-conscious sa sa boobs ko. Pero po ever since na pinalagay po, doon po ako nag-start ma-conscious. So gusto ko po siyang, planning po ako next year na ipatanggal po. Wag na, nako. Pag ano na lang, pag medyo bumigat na lang. Wag na, maganda yan. Ako din nagde-decide para sa iyo. Pero